Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1371. Nagpatuloy si Trenton na para bang nakita niya ang away ng sarili niyang mga mata, walang duda, kinasusuklaman ni Second Young Master Hunt ang anak mo dahil dyan. Malaki ang posibilidad na mag-away sila hanggang kamatayan kung sakaling magkita sila sa kompetisyon. Napakahinala ng anak mo sa kasong ito. Kalokohan. Galit na galit si Nash na naging kulay berde ang mukha niya habang may hinanakit na sinabi, medyo malakas ang anak ko, pero nakalusot lang siya at nakamit ang True God level intermediate stage kamakailan, mga 1 buwan na ang nakakaraan. Kahit na hindi nakalusot si Second Young Master Hunt, hindi siya magagapi ng anak ko. At saka, nalagpasan na niya ang Second Young Master Hunt at nakamit niya ang huling yugto ng tunay na anak na level. Nabalisa sa sukdulan, hindi pinayagan ni Nash si Trenton na sisihin ang pagkamatay ni Chet sa mga miyembro ng pamilyang White. Nagalit din ang matandang amo ng pamilya Hunt at tahimik na nakatayo doon. Nagsalita siya nang makita kung gaano kabalisa si Nash, tama na. Sa palagay ko ay hindi sapat ang kakayahan ng iyong anak. Alam ko ang lakas ng pakikipaglaban ng apo ko at nasanay na niya ang second grade premium martial skill sa abot ng kanyang makakaya. Kasama ang katotohanan na ang middle grade na espiritual na kasangkapan ay maaari ring tumaas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, imposibleng patayin siya ng hindi lehitimong anak ng iyong pamilya. Nakahinga si Nash nang marinig niya ito. Sa mahinang pagkumpas ng kanyang mga kamay, nagkomento siya, si Old Master Hunt ay isang matalinong tao. Halatang halata na ang matandang B** star na ito na si Lagorio ay nagsisikap na maghasik ng kaguluhan at palayasin tayo gamit ang isang hiram na kutsilyo. Haha! Bakit ka ba nabalisa, Nash White? Nagpapalagay lang ako dahil walang nakakaalam sa sitwasyon sa kagubatan sa mga sandaling ito. Ni hindi namin marinig ang mga ingay na nag-aaway doon dahil ang lahat ay nahiwalay sa kulay asul na pabalat na ito. Sino ang nakakaalam kung ang iyong anak ay tunay na gumawa nito? Masyado kang nabalisa dahil natatakot ka at nagkasala. Bagamat naramdaman din ni Trenton na hindi ito ginawa ni Jack, ayaw niyang palampasin ang magandang pagkakataong ito para i-frame si Jack. Kung tutuusin, talaga si Jack kapag nagtagumpay siya sa lahat. May posibilidad na masira ang pamilyang White nang walang ginagawa si Trenton tungkol dito. Ayokong mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo, ang alam mo lang ay pag-frame ng iba. Antagonized, Nash crossed his arms on his chest habang hindi niya pinansin si Trenton. Si Master Lucas, Master Canmore, at maging si Master Cabello ay may malungkot na ekspresyon dahil ang kanilang mga pamilya ay may mga kababalaghan sa huling yugto ng antas ng tunay na Diyos. Kaya naman, nadama nilang lahat na may posibilidad na may tao sa kanilang mga pamilya ang pumatay sa Second Young Master Hunt. Labis na nag-aalala si Alejandro Cabello dahil hinabol ng Second Young Master Hunt si Helena noon. Paano kung si Helena ang pumatay sa Second Young Master Hunt dahil ginugulo siya nito sa kompetisyon? Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya na si Helena ay may isang nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at malamang na siya ang pumatay sa kanya. Biglang sinulyapan ni Trenton si Alejandro sa sandaling ito. Pinag-isipan niya ito bago niya tinapik ang kanyang ulo at sinabing, naiintindihan ko na. Maaaring hindi matalo ng lalaking iyon na si Jackie ang Second Young Master Hunt, ngunit paano kung nakatrabaho niya ang panganay na young mistress na si Cabello? Malamang, hindi. Si Jackie ay may napakalakas na husay sa pakikipaglaban, at ang eldest young mistress na si Cabello ay may husay sa pakikipaglaban sa antas ng tunay na Diyos. Bahagyang sumimangot, ang mukha ni Jared nang lumingon kay Alejandro. Kinabahan si Alejandro kung iisipin na si Jared ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa lahat ng mga Panginoon ng pamilya. Kahit ang number 1 master, ang unang elder mula sa pamilya Cabello, ay hindi niya kalaban. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot nang masalubong niya ang malamig at maput na tingin ni Jared. Kabanata 1372. Anong klaseng kalokohan yan? Itinuon ni Alejandro ang kanyang tingin kay Trenton. Master Lagorio, hindi mo ba naisip na papatayin kita kapag nagpatuloy ka sa pagsasalita ng kalokohan? Sa anong batayan mo sinasabi na ang anak ko ang pumatay kung wala kang ebidensya? Ipakita sa amin ang ebidensya kung kaya mo. Tama. Ito ay sa iyong pinakamahusay na interes na hindi mali ang iba ng walang anumang ebidensya. Ang pamilyang White at ang pamilyang Cabello ay nagkaroon ng masamang dugo sa pagitan nila sa loob ng mahabang panahon, at nagdulot iyon sa kanilang dalawa na magkaaway. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na kumampi si Nash kay Alejandro. Tama, kakalusot lang ni Jack at naabot ang True God level intermediate stage, kaya hindi malakas ang combat power niya.
Isa pa, habang totoo na makapangyarihan ang anak ko sa sarili niyang mga karapatan, hindi magiging ganoon kadali kung gusto nilang patayin ang second young Master Hunt. Hindi ko akalain na mapapatay siya ng dalawa kahit na magkasama sila. Galit na pabulaan na ni Alejandro. Haha, mahirap sabihin iyon. Paano kung ang iyong anak na babae ay nagpanggap na akitin si second young Master Hunt gamit ang kanyang kagandahan? Kung tutusin, mahirap para sa second young Master Hunt na pigilan ang kanyang pang-aakit dahil mahal na mahal siya nito. Paano kung sinalakay nito ng palihim ang pangalawang young master kapag ang kanyang bantay ay down? Hindi kaya ang pangalawang young master ay mahihirapan noon? Nagsimulang tumawa si Trenton, malinaw na gagamitin niya ang sitwasyon sa abot ng kanyang makakaya para sa kanyang pakinabang. Ang alaala ng pagpunit ni Nash sa husay sa pakikipaglaban ng kanyang anak na babae ay nag-alab sa kanya ng puot. Hindi makayanan ang kalokohan ni Trenton, lumakad ang unang elder ng pamilya Cabello at sumimangot, Trenton Lagorio, para kang aso ngayon, isang asong masugid, maaari ko bang idagdag? May balak ka bang kagatin ang sinumang nakikita mo? Tumingin siya sa mga tao at nagpatuloy, sa master mula sa pamilya Lucas, pamilya Canmore, pamilya Tudor, at maging sa pamilyang Trevino, sinong pamilya ang walang mga Panginoon na nasa huling yugto ng antas ng tunay na Diyos? Kahit na hindi ito mapangasiwaan ng isa, paano kung maraming master ang nagtutulungan? Haha, ang pag-frame mo sa aming panganay na young mistress na walang basehan ay naiinis sa amin. Katulad nito, si Master Tudor ay lumapit sa plato at tumunog, habang siya ay may ngiti na walang pakialam, tama. Sa tingin ko ay maaaring ito ang kagagawa ng mga Lagorio. Hindi ba't ang pamilya Lagorio ay may magagandang babae rin? Haha. Dahil si Master Lagorio ang unang nagsalita tungkol sa pang-akit sa isang may kagandahan para sa isang sneak attack, sigurado ako na ang mga miyembro ng iyong pamilya ay hindi kakaiba. Natakot din si Master Lucas na anak niya iyon. Pinag-isipan niya ito at pansamantalang tinanong si Jared, siya nga pala, Master Hunt, dahil ikaw ang nag-activate ng formation na ito, alam mo ba kung sino ang pumatay sa iyong anak sa pamamagitan ng formation na ito? Bukod pa riyan, ang iyong secret technique lang ba ay makakapagpaalam sa iyo na ang iyong anak ay namatay at sino sa iyong mga anak ang namatay, ngunit hindi ang pagkakakilanlan ng killer. Sa katunayan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakarinig tungkol sa gayong hindi natukoy na pamamaraan, at lubos nitong napukaw ang kanilang pagkamausisa. Wala silang ideya na makakaisip si Master Hunt ng ganito. Ngumiti ng mapait si Jared. Ako ang nagpanumbalik ng porma sayon na ito, ngunit ganito ang porma sayon. Paano ko malalaman kung ano ang nangyari sa kagubatan? Huminto sandali si Jared dito bago siya nagpatuloy, ginamit ko ang sikretong pamamaraan na ito sa aking mga anak dahil nag-aalala ako sa kanila, at dahil din sa gusto kong subukan ang sikretong pamamaraan na ito. Naku, hindi maibubunyag ng discarding ito kung sino ang pumatay. Si Master Lucas, Master Canmore, at ang iba pang mga master ng pamilya ay nakahinga sa loob nang marinig nila ito. Lahat sila ay natakot na ito ay isang Panginoon mula sa kanilang pamilya ang gumawa nito. Kung tutusin, kahit malakas sila, mas mahina pa rin sila kung ikukumpara sa pamilyang Hunt. Bukod doon, sino ang makakasakit sa pamilya ng Hunt nang walang anumang dahilan? Siya nga pala, Master Hunt, hindi ba kayo sumang-ayon na ang buhay at kamatayan ay mga personal na responsibilidad kapag sumasali sa kompetisyong ito? Sa aking palagay, dapat pigilan ni Master Hunt ang iyong kalungkutan at sumang-ayon sa hindi maiiwasang pagbabagong ito. Balak ba ni Master Hunt na imbestigahan ang bagay na ito? Parang hindi patas iyan. Noong binisita kita kahapon, sinadya mong sabihin sa akin na may malaking hamon ang ating laban. Si Tudor, Karima, ay ngumiti at nagpatuloy, kaya, ang mga kababalaghang binanggit mo ay dapat kasama ang iyong anak at iba pang miyembro ng iyong pamilyang Hunt, tama ba ako? Hindi patas na ang aming mga amo ay maaaring mamatay sa panahon ng kompetisyon at ang sa iyo ay hindi, tama. Kabanata 1373. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Jared nang marinig ito. Ang unang elder ng pamilya Hunt ay humakbang at galit na pinandilatan si Karima habang nagsasalita, Karima, ano ang kahulugan nito? Paano ito magkakatulad? Iyan ang anak ng aming Hunt family master, at ang pangalawang young master ay ang pinakamayabang na anak ng aming family master. Second young master is not only talented, but he is also a second-grade elementary alchemist. How can you compare such a master? Haha, mukhang wala kayong planong tretuhin silang lahat ng pantay. Malamig na ngumiti si Karima. Kung ganoon nga ang kaso, hindi na ninyo dapat pinayagan ang anak ng amo ng inyong pamilya na sumali sa labanan. Tama, ipinahihiwatig mo ba na hindi tao ang mga anak natin? Masyado ka nang lumayo sa pagkakataong ito.
Paanong ang mga anak natin ay mamatay ngunit ang sa iyo ay hindi? Bakit kayo nagtakda ng ganoong tuntunin para sa kompetisyong ito? Isa-isang tumayo sa harapan ng ilan sa mga matatanda at mga panginoon ng pamilya mula sa ikatlong klase ng mga aristokratikong pamilya at nagsimulang ipakita ang kanilang galit. Pagkatapos ng lahat, nagsimula silang mag-alala tungkol sa kanilang mga kamangha-manghang pag-aaral sa mga patakaran ng kompetisyon. Kahit papaano ay nadama nila na ang kompetisyong ito ay isang paraan para mapahina ni Master Hunt ang lakas ng ibang mga pamilya, sa takot na ang ilan sa mga pamilya ay may napakaraming Panginoon at malalampasan nila ang kanilang pamilya sa hinaharap. Wala silang magagawa tungkol dito kapag ang mga patakaran ay itinakda sa bato. Gayunpaman, paano sila hindi magagalit kapag ang kabilang partido ay nagpahayag ng kontrobersyal na kaisipan? Unang elder, anong kalokohan ang sinasabi mo? Pagtatalo ni Old Master Hunt na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niyang ang unang elder ay nagdulot ng matinding galit. Ito ay isang kompetisyon, at lahat ay dapat sumunod sa mga patakaran dahil ito ay isang kompetisyon. Huminto siya at sinulyapan si Karima bago niya idinagdag, tama si Master Tudor. Sumali sa kompetisyon ang kanyang mga anak, at kanino ang mga anak ay hindi mga bata. Gaano man sila kay talento, kailangan nilang makaranas ng kahirapan. Nakatadhana na si Chet na mamatay sa kompetisyong ito, at walang dapat ireklamo. Mga martial artist tayo, at dapat ay hindi na natin naranasan ang buhay. Maya-maya'y tumango si Jared, pinigilan ng galit bago unti-unting nabuo ang ngiti sa kanyang mukha. Lahat ng tao ay may punto, panimula niya, nalungkot lang ako dahil nabigla ako sa balita ng biglaang pagkamatay ng anak ko, bagaman wala akong planong tingnan iyon. Hindi alintana kung sinong young master o young mistress kung saan pamilya ang pumatay sa anak ko, nangangahulugan lamang ito na mayroong isang napakalakas na master mula sa iyong lahi. Congratulations! Tunay na matalinong tao si Master Hunt, wika ni Karima na may kilos ng kanyang mga kamay. Talagang nakakaintindi si Master Hunt. Tama, kailangan nating sundin ang mga patakaran na itinakda natin. Kung hindi, paano natin makukumbansi ang iba? Isa-isang nagsalita ang iba pang mga panginoon ng pamilya. Napahinga ng maluwag si Alejandro nang maramdaman niyang ang pumatay kay second young Master Hunt ay si Helena, malamang. Gusto nga siya ni Chet, at sa pagiging matigas ang ulo niya, tiyak na hindi siya papayag. Ito ay ganap na normal para sa mga labanan hanggang sa kamatayan na mangyari sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Kabanata 1374. Haha, huwag kang mag-alala, kayang-kaya pang matalo ang pamilya Hunt. Bukod pa riyan, paano natin hindi susundin ang mga patakarang itinakda natin? Tumawa si Old Master Hunt at tila nakalimutan na ang namatay ay apo niya. Gayunpaman, alam ng lahat na hinding-hindi papansinin ng matanda ang pagkamatay ng kanyang apo. Kung alam niya kung sino ang gumawa nito, gagawin niya ang kanyang pinakamasama at magdudulot ng kalituhan sa buhay ng taong iyon. Papatayin din niya ang taong iyon kapag lumitaw ang pagkakataon. Tama, hintayin nating lahat. Tingnan mo, ilang tuldok ng liwanag ang nawala sa lugar na iyon, at nangangahulugan iyon na maraming tao ang namatay. Siguro kung saang pamilya sila nagmula. Wika ni Jared, natatawa habang sinasadya niyang ilihis ang usapan habang nakaturo sa isang lugar sa screen. Maraming tao mula sa mga pamilya ang napabuntong hininga nang marinig nila ito. Ginawa nila ang kanilang mga pagpapalagay nang makita nila ang mga tuldok ng liwanag na nawawala sa screen sa panahon ng kompetisyong ito. Habang ipinaalala ito ni Jared sa kanila, sa loob-loob nila ay nanalangin sila at umaasa na mas maraming Panginoon mula sa kanilang mga pamilya ang babalik ng buhay. Sa malaking mapusyaw na kulay asul na takip, sa wakas ay lumipad pabalik si Helena at ang iba pa sa sandaling ito at nakarating sa harap ni Jack. Tumingin si Jack kina Venus at Daniela bago ito nagtanong, paano nangyari? Napatay mo ba silang lahat? Wala sa kanila ang nakatakas, tama. Ngumiti ng mapait si Daniela at sinabing, ang isa sa kanila ay nakatakas, at ang taong ito ay naglabas ng isang lumilipad na espada. Dahil ang lahat ay tumakas sa iba't ibang direksyon, nakakalat, ang taong iyon ay nakatakas. Nanghina ang ekspresyon ni Jack nang marinig ang ulat. Magiging mahirap iyan. Kung papatayin natin silang lahat, walang makakaalam kung sino ang pumatay sa second young Master Hunt. Sa pagtakas ng lalaking iyon at kung aalis siya sa lugar na ito ng buhay, malalaman ng mga miyembro ng pamilyang Hunt na ako ang pumatay sa kanya. Ano ang kinakatakutan mo? Ang pamilyang Hunt ang gumawa ng batas. Sinabi nila na ang buhay at kamatayan ay personal na mga responsibilidad, at walang sino man ang pinapayagang tumingin dito pagkatapos ng kompetisyon, sabi ng isang babae mula sa pamilya Cabello na walang interes. Gayunpaman, umiling si Venus. Totoo, sinabi niya iyon?
ngunit natural na umaasa siya na ang mga mamamatay ay mga anak mula sa ibang mga pamilya, hindi sa kanya. Sa normal na mga kalagayan, walang sino man ang talagang papatay sa kanyang anak kahit na magkaroon sila ng pagkakataon na gawin iyon. Iyon ang kanilang paraan ng pagbibigay karangalan sa pamilya ng Hunt. Tama, ang sabi ni Daniela. Paanong wala siyang pakialam sa nangyari, ngayong patay na ang kanyang anak? Sinabi niya na hindi na nila ito susuriin, ngunit saglit lang. Sino ang nakakaalam kung makakahanap sila ng ibang dahilan pagkatapos ng ilang oras upang magdulot ng hidwaan sa pagitan ng magkabilang pamilya at atakihin ang kabilang partido? Napangiwi ang babae mula sa pamilya Cabello sa naisip. Nilinggan niya si Jack at bamulong, magiging mahirap iyan. Goodness gracious, pinayagan namin ang isang tao mula sa kanilang tabi na makatakas. Pasensya na, young Master Jack. Wala kaming silbi. Whimpered ng isa pang master mula sa pamilya Cabello, napayuko ang ulo niya sa kahihiyan. Napangiti si Jack nang makitang nakayuko ang lahat ng nasa paligid nila na parang mga bata na nagkamali. Ayos lang. Walang duda, mahirap patayin silang lahat kapag marami sila, at nakatakas pa sila sa iba't ibang direksyon. Bukod doon, may lumilipad na espada ang lalaking iyon at napakabilis. Maiintindihan na walang sino man sa inyo ang makakahabol sa kanya. Jack, ikaw ang pumatay sa second young Master Hunt, at nagpapasalamat kami na nagpakita ka sa tamang panahon. Hindi namin hahatiin ang mga bagay sa kanyang martial ring sa iyo. Maaari mong panatilihin ito. Kabanata 1375. Inaalok ni Venus ang mga singsing kay Jack pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Alam ng lahat na dahil ang mga miyembro ng pamilyang Hunt ay gumala kasama ang second young Master Hunt, na pinaghiwa-hiwalay ang iba pang mga bagay, malamang na ibinigay nila ang lahat ng mga token na nakuha nila sa kanya. Nangangahulugan iyon na ang martial ring ni second young Master Hunt ay nagtatago ng iba't ibang mahahalagang bagay sa loob nito. Sige, thankfully tatanggapin ko, hindi ipokrito ang ginawa ni Jack. Pinisil niya ang kamay at inilabas ang first grade premium pill na nilinang niya dati bago ibigay kay Venus. Hindi kita binaygo, at nagtagumpay ako sa paglilinang ng tableta sa pagkakataong ito. Regalo ito sa iyo, tulad ng ipinangako. Nako, ano ang ibinigay mo sa kanya? Tingnan ko, hindi inaasahan ni Jack at ng iba pa na lilipad si Helena patungo sa kanila kasama ang mahigit 20 katao sa sandaling iyon. Isang first grade premium na tableta. Huminga ng malalim si Helena nang makita niya ang tableta sa kamay ng kanyang pangalawang kapatid at bumulalas, kahanga-hanga, Jack, mayroon kang napakataas na uri ng tableta. Ngunit bakit mo ito ibinigay sa aking pangalawang kapatid na babae? Agad na naramdaman ni Jack ang isang alon ng kahihiyan na bumalot sa kanya. Hindi niya akalain na darating ang peking kasintahan niyang ito sa sandaling ito nang ibigay niya ang tableta kay Venus. Mukhang madedaya siya sa pagbibigay ng isa pang tableta. Nakangiting komento ni Venus, eldest sister, ang boyfriend mong ito ay kayamanan. Marunong siyang magtanim ng pills, at ang pill na ito ang bunga ng kanyang pabor. Ibig sabihin isa siyang first grade premium alchemist. Hindi ba't nakakapagtaka? No wonder na mahuhulog ang panganay kong kapatid sa kanya at kahit pilit siyang hinalikan. Namula si Helena ng pulang-pulang kulay nang sinabi ni Venus, she commented in such a way dahil halatang alam niyang peke lang sila ni Jack. Ang pangatlo nilang kapatid na babae ay ang kanyang kasintahan, komento ni Venus. Natigilan siya, hindi niya maiwasang mapatingin kay Venus. Maya-maya ay may naisip siya at agad na nagningning ang kanyang mga mata. Nagkunwari siyang lumakad paarap at hinawakan ang balikat ni Jack habang sinabing, tignan mo, Jack. Binigyan mo ang kapatid ko ng first grade premium na tableta, at hindi mo pa binibigyan ng kahit ano ang girlfriend mo, ako. Hindi ba dapat bigyan mo rin ako ng tableta? Nataranta ang mga kapatid ni Daniela. Sinong mag-aasam na ang kanyang mga nakatatanda at pangalawang kapatid na babae ay magkunwaring hindi alam ang tungkol sa relasyon nila ni Jack para lang ma-blackmail nila ang mga table tasks mula sa kanya. Nahihiya si Jack habang tinatitigan siya ng mga miyembro ng pamilya Cabello na hindi alam ang totoo. Makakagat lang siya ng bala at ipagpatuloy ang kilos. Sige, sige, sige. Paano kita makakalimutan? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang linangin ang isa para sa iyo kapag may oras ako. Pinakamatandang young mistress, hindi ba? Hindi ba ito pangalawang young Master Hunt? Ang isa sa mga binata na lumipad kasama si Helena ay napagtanto lamang ang katawan sa lupa at siniyasat ito, at ang bangkay ay naging mas pamilyar sa kanyang memorya habang siya ay tumitingin dito. Napasinghap siya sa takot pagkatapos niyang lumakad para tingnan. Ikalawang young Master Hunt. Agad na lumitaw si Helena sa tabi ng katawan sa isang iglap, at sumimangot ang mukha nito habang sinusulyapan ang katawan.
Tumingin siya kay Jack at sa iba pa bago siya nagtanong sino ang pumatay sa kanya. Kayo ba ang may gawa nito? Ate, ang lakas talaga ng boyfriend mo. Siya ang pumatay sa kanya. Nakangiting sabi ni Venus. Sinulyapan pa niya si Daniela na nasa tabi nila kung magseselos ba ito. Kabanata 1376. Pinatay mo siya. Mayroon ka bang ganoong kalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban? Si Helena, na muntik nang mapatay ni Second Young Master Hunt noon, ay laking gulat niya nang malaman niyang si Jack ang pumatay sa kanya. Napangiti si Jack nang walang magawa. Hindi ko maitatanggi kapag maraming tao ang nakakita nito. Ikaw talaga. Natarante si Helena, tila hindi maintindihan ang paghahayag sa loob ng maikling sandali. Hindi niya alam na ganoon kalakas si Jack. Isinaalang-alang niya ito at naglakad para sumulyap kay Jack bago siya nagsalita ng may pag-aalinlangan, hindi kaya nakalusot ka na ba? Nakapasok ka na ba sa huling yugto ng antas ng tunay na Diyos? Mahirap para sa iyo na patayin siya kung hindi ka pa nakalusot, di ba? Naalala ko na dinala mo ako noon para makatakas. Mapait na ngumiti si Jack bago siya nagpaliwanag kay Helena, hindi ba't sinabi ko na sa iyo dati na may mga taong tumitingin sa atin na nag-aaway mula sa dilim? Kung papatayin ko siya noon, madaling malalaman ito ng mga miyembro ng Hunt family, at nag-aalala ako sa gulo na ay dudulot nito. At saka, hindi ko siya pinatay noon dahil ayaw kong masaktan ang pamilya ng Hunt. Huminto muna si Jack dito bago nagpatuloy, this time, he was the one who came searching for us. He even said that he'd do despicable things to Venus and Daniela after he killed the others. Pinatay ko siya dahil walang tagalabas dito. Oh, nakikita ko. Sa wakas ay napagtanto ni Helena ang nangyari. Nabanggit nga ni Jack sa kanya na papatayin niya ang Second Young Master Hunt kung walang lihim na nagmamasid sa kanilang laban. Akala ni Helena ay nagyayabang si Jack noon at hindi ito masyadong pinapansin. Sinong mag-aakalang may lakas talaga itong lalaking ito? Eldest Young Mistress, Young Master Jack really overwhelmingly powerful and outstanding. The two of you are a match made in heaven. I really hope that I get enjoy your wedding dinner sooner or later. Bulalas ng isang lalaki mula sa pamilya Cabello. Tama, panganay na Young Mistress. Maganda ang insight mo, at hindi nakakagulat na pinilit mong manatiling walang asawa sa lahat ng mga taon na ito. Lumalabas, hinihintay mo ang taong nakatadhana na makasama mo. Hindi lang ikaw, kundi kahit na sinong babae ay hindi kayang pigilan ang kanilang sarili sa isang napakahusay na lalaki. Napasulyap ang isang dalaga kay Jack at sinabi kay Helena, lahat kami ay inggit sa iyo. Tama, eldest young mistress. Hindi lang siya sobrang talino at kayang pumatay ng isang tao mula sa mas mataas na antas, ngunit may kakayahan din siyang magtanim ng mga table tasks. Isa siyang first grade premium alchemist sa murang edad, sino ang nakakaalam kung gaano siya kagaling. Ang isa pang dalaga ay labis ding naiinggit kay Helena. Si Helena ay nakaramdam ng hiya at pagkahilo. Siya ay natagpuan ang kanyang sarili titiring sa pag-iisip kung minsan, ito ay magiging kamangha-mangha kung si Jack ay tunay na kanyang kasintahan. Lalong naging outstanding ang lalaking ito habang pinagmamasdan siya, at nakatulong ito na medyo gwapo rin siya. Ito rin ay isang pagpapala na masiyawan siya sa mga nakakainggit na tingin na ipinadala sa kanila ng mga tao. Gayunpaman, umiling siya at tahimik na sinabi sa sarili na huwag mag-overthink dahil boyfriend siya ng kapatid niya. Ngumiti siya at sinabi sa mga tao, sige, umalis na tayo. Kailangan nating mabilis na umalis sa lugar na ito dahil magiging mahirap kung makita at malaman ng iba na tayo ang pumatay sa Second Young Master Hunt. Kabanata 1377. Oo, umalis na tayo. Kailangan nating umalis dito ng mabilis at hindi tayo maaaring manatili sa kuwebang ito ngayong gabi. Agad na nagsalita si Venus. Hindi maganda kung ipaalam sa pamilya Hunt ang nangyari sa lugar na ito. Agad na umalis ang grupo ng mga tao sa lugar. Nako, salamat. Nahanap na namin kayo sa wakas, Young Master Jack. Nakasalubong ni Jack at ng iba pa ang isang grupo ng mga tao sa isang open area matapos lumipad ng kalahating oras. Sila ay sina Beth, Yul, at iba pang mga kahangahangang pamilya ng White. Bahagyang gamaan ang loob ni Jack nang makita ang napakaraming pamilyar na mukha. Kamusta na kayo? May mga problema ba kayong nakilala? Napangiti si Yul habang nagsasalita, ayos na ang lahat. Nakabantay kami at nagtago sa malayo kapag may nakakasalubong kaming mga taong hindi namin kayang masaktan. Pero may nakasalubong kaming ilan sa pamilya Lagorio, at sila. Gustong kunin ang aming mga gamit sa kabila ng kanilang medyo katamtamang lakas sa pakikipaglaban. Bilang resulta, pinatay namin sila at kinuha ang lahat ng kanilang mga token. Agad namang naglakad si Beth at kumuha ng martial ring sa bulsa bago ibinigay kay Jack.
Naisave namin ang lahat ng token sa Marshall Ring na ito at naisipan naming ibigay ito sa iyo kapag nakilala ka namin. Haha, medyo marami na kaming nakuhang token. Nakahanap kami ng ilan sa mga ito at inagaw namin ang ilan mula sa mga prodigy ng mga third-rated na aristokratikong pamilya. Ang mga token ay isang maliit na isyo, ang pagiging maingat ay ang iyong prioridad. Nakaramdam si Jack ng bahagyang init sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, si Yul, Dawson, Nick Ini, at ang iba pa ay napakatalino, kahit nakulang sila ng oras at mapagkukunan upang magsanay. Naniniwala siya na kung sila ay nakalabas na buhay at nagsanay ng mabuti pagkatapos nilang umuwi, ang kanilang pamilya ay magkakaroon ng maraming eksperto sa antas ng tunay na Diyos sa hinaharap. Mapait na ngumiti si Dawson at sinabing, "Young Master Jack, natuklasan namin na ang mga miyembro ng pamilyang Hunt na sumali sa kompetisyong ito ay nasiyahan sa pagpatay. Hindi nila pinabayaan ang mga may mababang husay sa pakikipaglaban, kahit na masunurin nilang iniabot ang kanilang mga token. Nakita ko ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Hunt na humahabol sa ilang kababalaghan mula sa pamilya Lucas. Tama, nakita ko ang mga miyembro mula sa pamilyang Hunt na nangangaso ng mga tao mula sa pamilya Lucas kahapon. Ibinigay na ng mga master mula sa pamilya Lucas ang kanilang mga token at lahat ng kanilang masiglang damo, ngunit ang kabilang partido ay hinahabol pa rin sila para patayin sila. Sa sandaling iyon, lumakad din si Yul at nagsalita, ang mga tao mula sa pamilyang Hunt ay sumobra na. Paanong wala silang matitira kahit na marami silang eksperto? Napangiti ng mapait si Jack pagkatapos niyang marinig ito. Nagtulungan pa nga ang mga miyembro ng Hunt family at Lagorio family na manghuli ng mga tao mula sa ibang pamilya. Sa palagay ko ay pinili nilang idaos ang kompetisyong ito dito at ginawa itong 30 araw dahil napansin ng pamilya Hunt na maganda ang paglaki ng ibang pamilya nitong mga nakaraang taon, kaya gusto nilang patayin ang aming mga amo. Gusto nilang magkaroon ng pansamantalang kakulangan sa manpower ang ibang mga pamilya para ma-enjoy nila ang kanilang posisyon sa hanay. Napakasuklam at walang hiya sila. Hinigpitin ni Daniela ang kanyang mga kamao, galit na walang ginhawa. Sampain mo sila. Sa susunod na makatagpo ako ng isang tao mula sa pamilya Hunt, papatayin ko sila ng hindi natatakot na masaktan ang pamilya ng Hunt. Sige, tumango si Jack. Walang ideya ang ibang mga pamilya tungkol sa intensyon ng pamilyang Hunt. Ang mga kakompetensyang ito ay hahayaan ng mga miyembro ng pamilyang Hunt na may mababang husay sa pakikipaglaban kapag sumuko na sila para hindi nila masaktan ang pamilya ng Hunt. Ang pamilyang Hunt, sa kabilang banda, ay papatayin silang lahat ng walang pagkakataong makatakas, bibigyan ng pagkakataon na gawin ito. Kung ganoon ang kaso, maraming miyembro mula sa ibang mga pamilya ang maaaring mamatay. Hindi nakainig si Helena. Talagang nag-uudyok ito. Nakilala namin ang ilang miyembro ng pamilyang Hunt kahapon. Pinayagan namin sila pagkatapos nilang proactive na ibigay sa amin ang kanilang mga token at hilingin sa akin na palayain sila. Natatakot ako na hindi nila hahayaan ang iba pang miyembro ng pamilya Cabello na umalis sa hinaharap. Sa susunod na sino man sa inyo ay makatagpo ng mga tao mula sa pamilyang Hunt, patayin sila kahit sumuko sila. Magiging ligtas lamang ang ating mga tao kung mas marami sa kanilang mga tao ang mamamatay, lalo na ang mga nasa huling yugto ng demigod level, peak stage ng demigod level, at true god level. Mahigpit na binobola ni Jackie ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, habang nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Kabanata 1378. Nagpahinga ang lahat para sa gabi. Para maging ligtas, hindi pinayagan ni Jack si Yul at ang iba pa na maglakbay ng mag-isa. Mayroong 70 hanggang 80 sa kanila nang magtipon ang mga miyembro ng pamilya Cabello, at lahat sila ay nagpatuloy sa paglalakbay pasulong. Gayunpaman, ang lahat ay nagpanatili ng ilang distansya sa pagitan nila upang maghanap para sa mga token. Pagkatapos ay naghiwalay sila, bagaman hindi masyadong malayo sa isa't isa, at dahan-daang naglakbay patungo sa ibaba ng Kobe Mountain. Kailangang banggitin na mayroong napakaraming mahahalagang bagay sa Marshall Ring ng Second Young Master Hunt. Bukod sa malaking bilang ng mga token, nakakuha si Jack ng napakaraming masiglang damo. Gayunpaman, hindi ito ang pinakakapana-panabik na bahagi para sa kanya. Para sa kanya, ang pinakakapanapanabik na bahagi ay na mayroong isang magandang pill furnace at isang pares ng mga remedy ng tableta sa Marshall Ring ni Chet. Ang ilan sa mga remedy ng tableta ay para sa mga second grade na table task. Labis na nasasabik ang Jack na ito dahil wala siyang anumang mga remedy para sa mga second grade na table task, at nag-aalala siya kung ano ang maaari niyang gawin sa hinaharap. Hindi niya akalain na makakakuha siya ng napakaraming mahahalagang bagay pagkatapos patayin si Chet.
Siyempre, kinuha ni Jack ang lahat ng mga bagay na ito at inilagay sa kanyang martial ring bago itinapon ang martial ring ni Second Young Master Hunt. Magiging mahirap kung malaman ng mga Hunt na kasama niya ang martial ring ni Second Young Master Hunt pagkatapos nilang umalis sa lugar na ito. Nakakuha si Jack at ang iba pa ng ilang mga token sa loob ng susunod na 3 araw. Nakilala rin nila ang ilang miyembro ng pamilya Lagorio at pamilya Hunt. True enough, kinuha ni Jack at ng iba pa ang mga gamit nila at pinatay sila ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na lumipas ang oras at unti-unting dumami ang bilang ng mga Cabello at White na nakilala nila sa paglipas ng panahon. Ang relasyon sa pagitan ng pamilya Cabello at White family ay lumago pagkatapos nilang gugulin ang kanilang mga araw na magkasama. Ang patuloy na pakikipaglaban para kunin ang mga bagay tulad ng nangyari noon ay hindi nangyari. Sa halip, nagtulong-tulong sila sa isa't isa kapag naharap sila sa panganib at tila naging palakaibigang magkapanalig. Nang malapit na silang makarating sa ibaba ng Kobe Mountain, narinig ni Jack at ng iba pa ang tunog ng matinding labanan sa harapan nila. Tara at tingnan natin. Ikinaway ni Jack ang kamay niya at lumipad kasama ang iba. Hindi rin nagtagal hanggang sa napansin nila ang isang dosina ng pamilya Lagorio, ang pamilya Trevino, at ang pamilya ng Hunt na bawat isa ay nakapalibot sa humigit kumulang 20 Tudor. Marami ring mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Ano ang kahulugan nito? Bumuo kayo ng isang alyansa at sama-sama tayong sinasalakay. Isang babae ng pamilya Tudor sa paunang yugto ng tunay na Diyos ang nagalit habang tinitigan niya ang mga taong nasa harapan niya. Mayroong napakaraming bilang sa kanila at sila ay magiging ligtas at ligtas sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maliban na lamang kung sila ay makatagpo ng isang malaking grupo ng mga tao o ilang mga psychos na nasa intermediate na yugto o huling yugto ng antas ng tunay na Diyos. Hindi kailanman inaasahan ng mga Tudor na makakatagpo sila ng 40 hanggang 50 katao mula sa isang grupo na binuo ng 3 pamilya na gustong umatake sa kanila. Kasuklam-suklam kayong mga tao. Handa kaming ibigay sa inyo ang aming mga token ngunit hindi pa rin kayo pumayag. Ang isa pang lalaki mula sa pamilya Tudor ay labis na nagalit na ang kanyang mukha ay naging berde. Ito ay isang kompetisyon lamang. Kailangan ba kayong maging walang awa? Haha, paano ang kompetisyon? Sa pagkakataong ito, sinabi ng ating Panginoon na maaari tayong pumatay ayon sa gusto natin. Ito ang mga patakaran, ano ang magagawa natin? Kayong mga mahihina ay nararapat na patayin. Ninisya ng isa sa mga lalaki mula sa pamilya Hunt habang siya ay tumawa ng malakas. Talaga, isang tinig, sa sandaling iyon, ang biglang tumunog na nagmumula sa likuran nila. Ibig sabihin mahina ka at karapat-dapat na patayin. Ito ay isang tao mula sa White family. Ang mga tao mula sa pamilyang Tudor ay natuwa dahil mayroon silang magandang relasyon sa pamilyang puti at palagi silang nagtutulungan. Bukod doon, si Jack ay isang master sa intermediate stage ng True God level. Hindi sila sigurado kung tutulungan sila ng mga miyembro ng pamilyang puti pagkarating nila. Bakit ang mga puti kasama ang mga Cabello? Kumunat ang noo ng isang miyembro ng pamilya Tudor bago sila nagsalita, ngumiti ng mapait, muntik kong makalimutan na mag-asawa ngayon si Young Master Jack at ang panganay na Young Mistress na si Cabello. Hindi nakakagulat na magkasamang bumiyahe ang mga miyembro nila. Kabanata 1379. Binata, kami ay mga miyembro ng pamilyang Hunt. Gusto ba ng pamilyang White na labanan ang aming pamilyang Hunt? Lumingon sa kanila ang lalaki mula sa pamilya ng Hunt bago mayabang na tumingin sa kanila. Nagsasalita, nakatuon kami sa mga taong ito mula sa pamilya Tudor. Gusto ba ninyong masangkot sa problemang ito? Ngayon mo lang nabanggit na ito ang panuntunan, at pinapayagan kaming pumatay ayon sa gusto namin. Ang mga miyembro ba ng pamilyang Hunt ay naglalaro ng mga paborito at nasa mas mataas na pedestal. Gamit ang isang pitik ng kanyang kamay, inilabas ni Jack ang kanyang espada. Agad namang lumipad ang mga miyembro ng White family at Cabello family at pinalibutan ang mga kalaban. Kamangha-manghang. Ang pamilyang puti ay kamangha-mangha. Tama, hindi ko akalaing tutulungan din tayo ng mga Cabello. Ang mga Tudor ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa bago sila dumating. Kung tutusin, mas kaunti sila kumpara sa mga kalaban, at hindi sila kalaban ng Hunts na may mas mataas na husay sa pakikipaglaban. Hindi nila inaasahan na darating sila sa isang turning point sa sandaling ito. Kailangan ninyong pag-isipang mabuti ito. Ang ginagawa ninyo ay ang pagtawid sa pamilya ng Hunt, at lumalaban kayo sa mga Hunt. Takot na takot ang lalaki mula sa pamilya Hunt kaya nanginginig ang boses niya nang makitang kumikilos si Jack at ang iba pa. Noong nakaraan, lahat ng taong nakilala nila ay kailangang parangalan saan man sila naroroon, basta't binanggit nila na sila ay mula sa pamilya ng Hunt. Naku, nag-backfire ito sa pagkakataong ito.
Haha, kayo ang nagbanggit na ang mga mahihina ay nararapat na patayin. Tumawa si Jack at winagaway ang kamay. Patayin sila. Atake. Inayos ng mga Tudor ang kanilang sarili sa isang kahangahangang paraan. Ang apoy sa kanilang puso ay nag-alab dahil sa wakas ay makapaghiganti na sila. Ang nakapaligid na magkasalungat na partido, mga 50 sa kanila, ay walang kalaban-laban para kay Jack at sa iba pa. Hindi lamang sila nalampasan, ngunit ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay hindi kasing taas ni Jack at ng magkapatid na Cabello. Natapos ang labanan sa lugar na ito sa loob ng 1 minuto. Salamat, Young Master Jack. Salamat sa 3 dilag ng pamilya Cabello. Ang bawat miyembro ng pamilya Tudor ay lubos na nagpapasalamat habang sila ay humakbang upang pasalamatan si Jack at ang iba pa. Mukhang nakipag-alyansa na rin sa kanila ang mga tao mula sa pamilya Trevino. Malamang ay sumang-ayon na sila rito simula pa noon, mapait na ngumiti si Jack habang sinusulyapan ang mga katawan sa lupa. Mabuti at napansin namin na may mali sa kanila at marami sa kanila ang napatay. Anong ibig sabihin nito? May pinagsasabuatan ba itong 3 pamilya? Nakasimangot ang isang lalaki mula sa pamilya Tudor na may pagtataka sa mukha. Tumanggaw si Jack at nag-isip, oo. Dapat ay pumayag silang patayin ang mga miyembro ng ibang pamilya ng sama-sama at huwag pabayaan ang sinuman kahit na sumuko sila o ibigay ang kanilang mga token. Ginagawa nila ito upang patatagin ang posisyon ng pamilyang Hunt. Tiyak, naniniwala ako na nangako ang Hunts ng ilang benepisyo sa pamilya Lagorio at sa pamilya Trevino. Kabanata 1380. Tunay na kasuklam-suklam ang mga Hunt. Talagang ipapaalam ko ito sa Panginoon ng pamilya pagkatapos nating lisanin ang lugar na ito ng buhay. Ungol ng lalaki mula sa pamilya Tudor habang napuno ng puot ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nakolekta ng mga pamilyang puti at Cabello ang lahat ng martial ring mula sa mga nakahandusay sa lupa. Paano natin dapat ilaan ang mga ito? Nakakunot ang noo ni Jack habang nakatingin kay Helena. Sumimangot din si Helena, clueless kung paano ipamahagi ang mga gamit nila. Agad na humakbang pasulong ang mga Tudor at mapagpakumbabang nagsalita, salamat sa pagligtas sa amin. Hindi namin kukunin ang alinman sa mga bagay na ito, para ipamahagi na lang ninyo ang mga ito sa inyong sarili. Saglit itong pinag-isipan ni Helena bago niya sinabing, paano ito Jack? Sa pagkakataong ito, makakakuha kayo ng 60% habang kaming mga Cabello ang kumukuha ng natitirang 40%. Sa hinaharap, makipag-alyansa tayo sa mga Tudor. Ang aking pamilya at ang mga Tudor ay kukuha ng 30% bawat isa sa hinaharap habang ang iyong pamilyang puti ay makakakuha ng 40. Paano iyon? Natigilan si Jack nang marinig ang mungkahi niya. Hindi ba kayo malulugi sa planong ito? Kung makakakuha ako ng pinakamaraming bilang ng mga item sa bawat oras, hindi ba ninyo malalampasan ang ating pamilyang White sa mga tuntunin ng pagkolekta ng mga token? Ngumiti nang walang pakialam si Helena. So ano? Ikaw ang may pinakamataas na combat power, at kahit ako ay hindi mo kalaban. It'll be good enough if you don't take our tokens. Bukod doon, ikaw ang pinakamalakas, kaya ikaw ang may pinakamaraming trabaho at nailigtas mo pa ang buhay namin. Walang isyo kung kukuha ka pa. Tumanggo ang mga miyembro ng pamilya Tudor habang nakangiti silang sumang-ayon, tama. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa buhay natin? Kung hindi kayo dumating sa oras, patay na kami ngayon. Makabubuti na bumuo ng alyansa sa 2 pamilya. Si Daniela naman ay inikat ang mata kay Jack. Bakit mo tinuturing ang iyong sarili bilang isang tagalabas? Papayag kami dito, nakuha mo ba? Bukod doon, hindi pa nakapasok sa nangungunang 7 posisyon ang iyong pamilyang puti, at ang iyong pinakamahusay na mga resulta sa nakaraan ay ang ika-8 pwesto. May mga pagkakataon pa na ikaw ay nakaposisyon sa likod ng ika-10 posisyon. Hindi mo ba gustong makuha ang kampyonato para sa pamilyang puti? Sige, dahil iminungkahi ninyo ito at sinuportahan ito, gusto kong pasalamatan ang lahat para sa pagkakataong ito. Wika ni Jack habang sinenyasan ng mga tao gamit ang kanyang mga kamay. Mabilis nating ilaan ang mga gamit at pumunta sa tuktok ng bundok. Dapat nating tipunin kaagad ang sinumang miyembro ng ating pamilya kapag nakasalubong natin sila sa daan, matalinong mungkahi ni Helena pagkatapos itong mapag-isipan. Hindi namin maaaring payagan ang iba na mahulog ng mag-isa sa sandaling ito. Magiging mahirap kung sino man sa kanila ang makakabangga ng mga tao mula sa pamilya Hunt, pamilya Lagorio, at pamilyang Trevino. Sige, pagsangayon ni Jack pagkatapos niyang tasahin ang sitwasyon. Ang pinakamahirap na bahagi ngayon ay ang first young master Hunt at ang iba pa. Napatay ko na ang kababalaghan ng pamilya Trevino, si Nathan Trevino. Napatay ang mga masters mula sa pamilya Lagorio habang namatay din ang second young master Hunt.
Sa ngayon, ang pangunahing banta natin ay ang first young Master Hunt. Patay na rin si second young Master Hunt. Napasinghap ang mga Tudor nang marinig ito, hindi makapaniwala. Matatanggap nila na pinatay ni Jack ang mga Masters mula sa pamilya Hunt upang iligtas sila pabalik doon, ngunit ang second young Master Hunt ay anak ng Master ng pamilya Hunt. Si Jack at ang iba ay talagang malakas ang loob na patayin siya. Tama, patay na ang pangalawang young Master Hunt. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.